Okay, so sorry, no. Actually, ito is dadasalan ko na po to kanina, no. Iko-continue ko lang po kasi po bigla pong may nagpindot ng aking mousepad, biglang nag-stop po yung video. Okay, so kanina po is habang bumubunot po ako nitong mga oracles ko is bigla pong nag-stop. So, idediretso ko lang po, no. Pero nakapag-pray na po ako kanina. So, kumbaga, ito po is continuation na lang po. Okay? So, as you can see, nakaset na po yan. As in, itabi ko na po yung mga cards cards dito na lang. Pero, yun po, no, is in-upload ko pa rin po yun. Dinikit ko lang po. Pero ito po is kinat ko na po. Nakakat po siya, no? And now, ito po is idiretso ko na po. Tuloy po tayo. No, kahit po may maingay po na kapitbahay na alas 11 is nagwe-welding. Okay, so it's 11:11 on the clock. Mag-wish na po kayo, 11 o'clock. 1111. Minsan talaga mayroon po mga pasaway na syupit balay eh. Okay, so kuha po tayo ng card. Okay. Okay, so now is, ito po ang inyong reading, no? Singkit, ano ba to? Singkit ang mata, maputi ang balat. So, isa po yan sa gumagawa sa inyo. O, di ba? May description ako, wag ka. Siya ang gumagawa ng tigal po sa'yo. O, di ba? Ang lupit. Yan. So, ano po tayo, no? Nakapag-pray na naman po tayo. So, dudukot na lang po. Kasi pang hirap i-shuffle, ano nito, ganito. Ang lambot po kasi. Okay. So, now, kukuha po ulit tayo ng isa. So, ayun. So, singkit po ang mata ng isa, no? May singkit ang mata ng isa. Singkit ang mata ng something na gumagawa sa inyo ng tigal po. Okay. So, wala po kayong dapat ikatakot, no? Kanino niyo po ito pwede ilapit? Itong ginagawa tigal po sa inyo. Ilapit niyo po ito kay Panginoong Nazareno. Manalangin po kayo kay Panginoong Nazareno at naku, magkakaroon po kayo ng kagalingan dito sa pagtitigal po sa inyo. No, kung sino man po ang may daladala ng Panginoong Nazareno dito sa mga collective, meaning kung sino po yung healer na ang naggagabay po is si Panginoong Nazareno is talaga namang napakalakas. No, kasi si Panginoong Nazareno po is, di ba, alam niyo naman po siguro ang history niya na nasunog po siya, nasunog po ang simbahan, pero bukod tangin siya po ang hindi nasunog. No, nasunog man po ang kulay niya, ang balat niya, pero hindi po siya naging abo. No? Kaya kahit anong tira po sa inyo nito, kaya po maganda, meron po kayo mga ganitong gabay, no? I mean, sila po yung nagbabantay sa inyo, si Santo Niño de Cebu, ito si Panginoong Nazareno, kasi po ito po talagang nagbigay po ng himalato, no, dito sa atin. No, kumbaga, sila po yung mga nasunog sa simbahan na hindi po naabo. No, andun pa rin po sila. No, pero alam nyo, kahit naman po semento is talagang minsan ata nag-aano siya, no, nagiging abo din or rumurupok, pero siya hindi. No, hindi siya rumupok. Kaya po itong tigal po na to is the best na tawagin nyo dito pag ganito po mga tirada sa inyo is si Panginoong Nazareno. Kasi hindi po kayo tatablan or matatanggal po ito. O hindi na kayo tatablan sa susunod pa once na si Panginoong Nazareno ang nasa likod nyo or ang gumagabay po sa inyo. Okay? Masyado kang mabait. No? So, masyado kang mabait, kaya parang alam mo yon, kaya inaabuso ka ng inaabuso, na parang alam mo yon na lahat ng tirada sa'yo is ganun, ang bilis, no? Parang, pakiramdam mo dito, kumbaga, oo ka na lang na oo, hindi ka na yung tipong, hindi ka na yung tipong marunong humindi, no? Marunong tumanggi, hindi kayo mga tipong ganun, parang, lagi na lang oo ng oo, tulong ng tulong, yung gano'n, hindi ka marunong magdahilan, ganyan. Uy, dalawa na bunot ko. So, sa pagiging masyadong mabait, okay lang naman yung pagiging masyadong mabait. Ano? Dahil, talagang pagkamitangan ka, or meron nagagabay sa'yo ng mga ganyan, mga saints, mga ascended masters, no? Yan sila God. Talagang andun yung talagang pagiging mabait ka, pero huwag naman yung masyado, no?
Kasi minsan, pagka masyado tayo mabait, inaabuso na tayo. Then, tapos magkakaroon ka ng side comments after, no? So, wag ganon. Mas maganda yung balansehin mo pa rin yung ugali mo na parang hindi yung puro give ng give or more ang tulong kasi yun ang sabi, kailangan daw i-share, so kailangan kong tumulong, kanto ganyan. Ano naman to, for me may limitations to. Ano po to, real talk po tayo, no? Ayoko pong magpaka-ano sa inyo, magpaka totally banal na banal, no? Hindi po. Kasi po minsan po meron po mga tao na dapat po talagang tulungan at meron pong hindi dapat. Lalo na po yung mga mapang-abuso. Na alam nyo naman po sa sarili nyo na inaabusan na po kayo. No, wag po tayong magbulag-bulagan. Kailangan po natin turuan din ng mga leksyon yung mga taong ganyan. Especially po sa mga taong palautang, palahiram kuno, na gano'n, ano. Pero, na kung tutuusin, makikita nyo naman yan, mababalitaan nyo, nagtong-it lang pala, nag-inom lang pala, may mga gano'n. Yung iba, mas worse, nag-addict lang pala, pero, nagmahihiram sa'yo ng pera. So, ang nangyayari, para tinotolerate mo yung mga ginagawa nilang hindi magaganda. Nang bababae lang pala, pinambababae lang pala hiniram sa yung pera. Hindi po sa lahat ng panahon, kailangan po natin tumulong. Masarap po ang tumulong. Ako po, parang sa akin, ang akin po is, it's better to give than to receive. No? Pero ako po, honestly, tumutulong po ako sa tao, pero hindi po full. No? I mean, alam ko po kung sino po yung mga dapat kong tulungan at hindi. Pag alam ko kung ano po yung karakter ng tao, hindi ko po ito para tulungan ng talagang, siguro bibigyan ko siya, halimbawa po, bibili ko nun ng bigas, pero alam mo kung ano talagang, punto niya, I mean, alam mo kung saan niya dadalhin, bibigyan ko siya ng bigas. Kukuha ako dito, bibigyan ko siya ng bigas. Gusto niya bumili ng gamot kasi doon na high blood siya, ganito, ganyan. Sige. Bibigyan kita, meron ako dito. Or ako mismo bibili. Nahatid ko sa'yo. Ganon. At least nakatulong kayo, no? Andun yung doubts, no? Kasi kung talagang need ng tao, sige, gusto mo ng pagkain, bibigyan kitang pagkain, no? Yung mga ganun, andun na naman po tayo sa pagiging masyadong mabait, no? So, kailangan po dito balansehin nyo rin po, alamin nyo po, no? Kasi mas mahirap po yung tinuturuan po natin yung taong maging tamad, no? Tapos pagka sa inyo na po bumalik na at hindi nyo po ito pinagbigyan, kayo pa po ang masama. So mas maganda po, bago nyo po siya bigyan, medyo bigyan nyo po rin po ng pangaral. Nasa kanya na po yun kung tatanggapin niya o hindi. Pero mas maganda po yung na pagsasabihan nyo rin po yung mga taong ganyan. Okay? And now, itong gumagawa sa inyong tigal po is may lahing aswang, no? And itong si Panginoong Jesus Nazareno ang iyong magiging sandalan dyan, no? So, ang kailangan mo lang dito is kailangan mo talagang manalig ng puro, manalig ng talagang totoo na ikaw ay tagasunod, no? And ikaw ay karapat-dapat talaga. Kasi, kumbaga, itong mga gumagawa sa inyo ng tigalpo, ng kulam, no, is may lahing aswang. Okay? Okay, tamo na. May tigalpo ka na. May palipad hangin ka pa. Diba? Matindi to, ha? Matindi tong aswang. Alam mo, meron akong nito. Ewan ko kung mag-ano siya dito, magko-comment siya dito. Pero meron akong naging isang client na ganito, bata. Bata na nasa ospital na ang tumira po ay aswang na makukulam. Ginamot ko po yung bata na sa ospital na. Dito ko siya ginamot sa bahay. Kumuha lang po ako ng pictures. Then yun po na, siya nilason. No? Nilason siya ng aswang. So, pagkatapos ko po siyang gamutin, ganun po, palipad hangin lang po yun. No? Pinalipad hangin. Pinakain yung bata ng something, nilason. So, nagkaroon ng infection, ganito, ganyan, ganito, ganon. Pero, parang nahuhula na lang po, no? So, pabalik-balik lang po yung bata sa ospital, paggrabe ng paggrabe. So, yun. Awa ng Diyos po, no, is gumaling naman po yung bata. Okay. Kulang, babalik sa kanya. So, kung sino man itong gumagawa sa'yo nitong tigalpo, kung sino man yung aswang na yan, na gumagawa sa'yo ng tigalpo at palipad hangin, babalik at babalik sa kanya yan. Even kulang. No? Kasi meron din siyang ginagawang kulam sa'yo.
Okay, so babalik at actually lahat naman yung nagba-backfire yan. Now, see, sa pagkain ka niya tinira. So, doon siya nagpapalipad hangin sa'yo sa pagkain. Parang ang ito rin yung pasyente ko nung nakaraan na nakakonfine. Bata pa yun. Ewan ko kung 12 years old, 14 years old. Basta ganun. Okay, so now, stress overload ka. Siyempre, ikaw ba naman ang tigalpuhin? Buti nga nakasurvive ka sa tigalpo kasi meron po talaga namamatay sa tigalpo. No? So, una niyang ginawa sa'yo is tigalpo. Then, parang siguro nakapagpagamot ka dito or pinapuntahan ka manggagamot, no? And nataranta tong mangkukulam na to. So, ang ginawa sa'yo, palipad hangin na lang. Parang, i-consider mo na parang may nakain ka lang, kaya dinaan ka sa pagkain. No? Na ngayon, na ospital ka, no? So, na-detect pa rin yan. Syempre, may mga kakilala yung mga iyan na, ay baka naman ganito na yan, hindi na normal yan. Kasi kung halimbawang UTI lang, tapos ganun, na halos basta maraming dahilan, no? So, hindi ko naman inaano po to sa mga doktor, no? Pero meron po kasi mga doktor na naniniwala po sa mga healer. Meron naman pong gamot, doktor na hindi, no? Meron pagpipilitan na may sakit na ganito kahit wala, no? Pero may mga doktor po na pagka talagang wala pong findings o wala pong matrace talaga, pinauuwi at sasabihin na pumunta po kayo kay manggagamot. Doon niyo po dali ng anak niyo. May ganun po. Natutuwa po ako sa mga ganun na naniniwala po sa mga katulad natin. Okay? Siyempre, talagang may stress ka. Kasi talagang hindi maganda yung pakiramdam mo eh. Diba? Papalipad hangin ka. Okay, so yung pagkain na yan, kuha mo yan sa party. So now, pati si Padre Pio is naandito na sa'yo. Wow, congrats. So, dalawa yung nagagabay sa'yo. So, etong mga ito is si Padre Pio is talagang healer to, no? Kumbaga, kilala to as talagang nakakapagpagaling, nakapagbigay po ng maraming milagro, no, si Padre Pio. So, isa yan sa mga, kumbaga, pwede mong tawagin, no, once na ikaw ay nakakaramdam or ikaw ay may gagamutin ng ganito, na sigtigalpo, palipad hangin, mga aswang, mga ganyan, no, ano pa ba? Kasi yung mga ganyan, no, sila yung mga pwede mong tawagin, sila yung mga pwede mong lapitan, no. Okay, so last bunot. Okay, so mahirap mag-isa. Mahirap talaga mag-isa. No, mahirap talaga mag-isa. So, ang kailangan mo ng tulong ni Panginoong Nazareno at ni Padre Pio. No, dahil hindi mo kakayanin mag-isa to. No, kumbaga, kailangan mo ng guidance from God, guidance from your ancestors, universe, no, angels, no, sa lahat ng mga protectors mo, kailangan mo. No, mahirap ang mag-isa. Okay? So, make sure na mag-ask ka ng guidance sa kanila, ng tulong sa kanila, no, para mapagaling ka agad or mapagaling yung mga pasyente mo na mayroong mga ganitong kaso. Okay? And also, syempre, papahuli ba to? Syempre, hindi. Diba? Syempre, kailangan mo talaga itong si Jesucristo Ama. Dahil siya talaga ang ang pinakamataas sa lahat, no? Talagang siya yung sandigan natin. Siya yung talagang pwede nating sandalan at talagang hingan ng tulong sa lahat ng oras. Okay? So, hindi ka nag-iisa. Huwag ka mag-alala dahil si Jesucristo Ama ay lagi nasa iyo. Amen. Okay. So, bukod dito sa sikit ang mata at maputi, meron pang isang tumitira sa'yo, meron pang isang naiinggit sa'yo. Pango naman to at kayo manggi. Okay? Pahabol to, pahabol. Okay? So, yan yung mga medyo bumabanat sa'yo, darling. Okay? So, now, hindi naman tayo dito sa ating small one. Kung ano naman ang sasabihin sa'yo. No? 14:14 on the clock. Yan natin. Okay, so we have hirap din ito anuhin na kasi hindi ko na rin ito nagagamit eh. Okay, so we have bad karma. Ching! Okay. So, bad karma, syempre, ang balik niyan dyan sa mga mangkukulam na yun, talagang hindi maganda. Talagang makakarma at makakarma. Andyan yung sinasabing backfired, no? Kukuha lang tayo ng ilang cards dito. Kasi nakapag-full na tayo sa first deck ng oracle.
Okay, so, okay. So, yung third eye mo dito, darling, is active na, ha? So, ano na to, kumbaga, yung third eye mo dito is talagang, ando na yung pakiramdam mo. Alam mo na kung ano, kaya mo na specify kung ano yung karga mo. No, andun pag sinabing may tumutusok siya, alam mo na agad. Minamanika ka na naman. Yung ganun. Pagka nakaramdam ka ng hilo, ay tinitigal po na naman ako. Ay, pinapalipad hangin na naman ako. Pagka merong something na nararamdaman ka na ako, hinihigo pa na naman ako ng enerhiya. Yung mga ganun. No? So, alam mo na kung paano mo siya, alam mo na kung anong meron sa'yo. No? Kasi, through your third eye, alam mo na, no? Alam mo na yung mga nangyayari sa'yo and nangyayari dito sa mga pasyente mo. Alam mo na agad, ramdam mo na agad. No? Fabulous ka na dito. So, kailangan mo mag-behave. No? Self-love. Okay, so ang kailangan mo talaga is self-love. So, mag-behave muna, no? Kailangan mo mag-behave, then self-love, no? So, kasi alam mo 'yon, kahit na alam mo na nakakarma na sila, no? Kasi hindi naman din ikaw may gawa niyan, ano, kundi yung mga talagang gabay mo, yung mga guides mo. Kasi tayo as a healer is, ako po kasi, no, hindi po ako nagbabalik. Hindi po. Nagpapagaling lang po ako. Pero hindi po ako nagbibigay ng sumbalik. Kasi mas naniniwala po ako na pagka ni-let go, let God ko po yan, mas matindi po yun. No? Kasi kung ako po ang gagawa, parang nagkakasala po ako sa Panginoon nun. No, kasi tao lang din po ako and tao din po yan. Kahit sabihin yung spiritual ko, tirahin yan dahil tinira din po yung pasyente ko sa spiritual. For me, it's not right. No? So, kaya pagka ganun po, inire-raise ko po kay God yan kung ano man po ang karamdaman ng mga pasyente ko. And ang kinasisiya ko lang din po is dinidinig po ako ng Panginoong Diyos at gumagaling naman po. Masaya na po ako doon. So, pagdating po sa pagsusumbalik at sasabihin sa akin, ibalik po yun, no? Hindi po ako ganun. Pero ina-assure ko po sa kanila na babalik po yun. Pero hindi po akong gagawa. Okay? So, now, ito, no, is paranoid. O, paranoid na po to kasi nga po nakakarma na siya. So, parang iniisip niya ngayon na ang gumagawa din sa kanya kasi nga po bumalik na po sa kanya yung mga ginagawa niya dito sa pasyente, no, na nagpagamot sa isang manggagamot. So, ang inaakala ngayon itong nakukulam na to, kinukulam na rin siya. No? Ganun na nangyayari. Pero hindi na alam, yung ginagawa niya, yung ginawa niya, bumalik lang po sa kanya. Or talaga nagbabounce back lang. Bounce back, Lazada. Cashback pala yun. Cashback, ganun din yun. Diba? Bounce back, ganun din yun. Okay, kasi nga, divinely protected ka, kaya bumabalik lang sa kanila. Okay? Divinely protected ka, and it's confirmed na talagang ikaw is divinely protected with angels. Diba? Ganun lang. We're divided with angels. Okay? Okay, let's see. $11:30. Okay, let's continue. Alam niyo, ang daming distraction. Ang daming distraction. Tuloy lang. Tuloy lang po natin. Parang bumababa. Okay, so God is with you, no, divinely protected, confirm, and angels, and God is with you also. So,
Itong mga devil entities nito is mga lusaw na to, no? Kasi divinely protected ka no? So, andyan yung mga angels mo, si God is na andyan sa'yo, andyan si Padre Pio, and Panginoong Nazareno. So, etong mga ito is ano na lang to, mga nangangarap na lang to, na ikaw maano nila, maatake nila. No, parang nag-aano na lang sila. Ano yung tawag doon? Nag-i-illusion na lang sila, pero hindi ka na nila para malapitan pa. Okay? So, kuha tayo ng ibang cards. Dito muna tayo sa tarot. Parang baliktad. Okay. Wow. Good luck. Sorry, pero andito yung sinasabi ko nga na kumbaga ikaw talaga naman pinapackage. Alam mo, lahat na lang ng atake, lahat na lang gusto nilang gawin sa'yo. Tigal po, palipad hangin, ngayon naman manika. No? Ngayon naman manika. No, na tinutusok kasi dibdib. At target nila sa'yo dito dibdib. No? Okay, so dito is mababa lang tayo ng 3 cards para mabuo natin siya. Pero dito is pinapakita dito na kumbaga ikaw ay, my God, parang ano din to Okay, wow, may rebirth. Okay, so dito no is kumbaga sinasabi dito sa first ano natin 3 cards no, sinasabi na kumbaga ginagawan ka nila dito ng mga tusok-tusok ba, no, mga may nararamdaman kang tusok, pero ang tutok dito is more on dibdib dito mismo, no, dito siya nakafocus kahit yung tutusok pa lang niya puso pa rin, I mean sa dibdib pa rin, ano. Bakit ba kanya pinipigilan ito, no? Bakit? Kasi marami kang parang ano ka dito, parang marami kang napapagaling, marami ka ng napapangaralan, or maybe you're at, kasi ang ano mo dito is like this, para kang teacher dito, no? You're a teacher, you're a mentor, no, spiritual teacher na nagbibigay ng parang lessons ganyan, ng aral sa mga tao, na nagbibigay ka ng mga like me, no, pero sorry to say, pero hindi ko nararamdaman yan, no. Luckily is di ko siya nararamdaman. Okay, yung mga tusok-tusok na yan. Okay, pero pwede kong ano to na parang akin to hindi naman, pero ito is parang sinasabi ko nga dito na like me is ako po is nakakapag-spread ng mga ganitong klaseng mga pananalita sa inyo, nagpapatotoo na may Diyos, no, nabuhay po ang Diyos Ama, na andyan po yung presence nila, mga angels, no. So andito yung nagbibigay kayo ng kaliwanagan, minumulat nyo yung mga ito, yung mga kabataan na ito o yung mga tao na kumbaga kailangan nyo nang magising at tanggapin ang Diyos Ama muli sa buhay nyo, no, na kailangan nyo nang magising, no. Kailangan nyo nang magbalik loob, kumbaga, no. Andito yung pinapa-realize nyo dito sa mga taong to na kinakausap nyo, na talagang may himala, may posible, no, na posible, no, na nangyayari, no. Hindi po lahat imposible, talaga po yung imposible is nagiging posible, no. Yan po kayo, kumbaga andito rin po yung mga testimonies nyo na talaga nagpapatotoo kayo na nangyari sa inyo to, and now ito na po ang nangyari dahil kay God, no. Nagkaroon ng a lot of changes sa buhay nyo, and now dahil din dyan is nagkaroon po kayo ng rebirth na tinatawag, no, na kumbaga andun yung, ito is ano to, no, nanganak, di ba? So dyan is nanganak siya, pero kumbaga sinasabi ikaw, yung buhay mo ngayon dito collective is parang ganun, alam mo yung from innocence, parang nandun yung naging ano ka, yung
wala kang kasalanan na. Parang, alam mo, binuhos mo na kasi I mean, inilabas mo na lahat ng kasalanan. Parang yung bata. Kasi yung mga ganito, diba, is gantong age, in 0 days, or 0 day, 1 day, 2 days, ganyan. Is mga wala pang alam yan eh. So, ganun ka. No? Ganun na yung soul mo. Malinis pa. No? So, kasi nga, isinurrender mo na yan, and at the same time, nakakapagbigay ka na ng magagandang karanasan mo, and andun yung minumulat mo yung mga tao, para magbalik loob sa Diyos, yung mga ganun. So, kaya itong isang to is kinokontrol ka para pigilan ka sa mga pinagagagawa mo na ayaw nito mga kalaban, nito mga black magic, nito mga black witches na to, kung ano man yung organisasyon yan o grupo na yan na mga evil or mga demons na talagang ayaw nilang maging successful ka sa ginagawa mo, pinipigilan ka nila, pero hindi sila magtatagumpay kasi nga eto na yung day, no, na talagang eto na yung panahon, no, para imulat mo, nasa sayo, yan yung mission mo dito, collective, na imulat yung mga tao para magbalik loob sa Panginoon at maniwala sila na talagang meron, no, na nanggagaling sa Panginoong Diyos Ama ang kung ano man yung nakakamit nila, no. Kuha ulit tayo ng 3. Nagiging ano ka dito, famous, nagiging fabulous ang buhay mo, as in fab. As in fab. No? Yan. So, at the start talagang, alam mo yon, talagang andun yung magiging ano kay, magiging successful ka dyan sa path mo. No? Magiging successful, fruitful, as in talagang makukuha mo kung ano yung mga needs mo. No? Kasi, ito yung destiny mo. No? Pinanganak ka, kumbaga, nakaplano na yan. Wala na pwedeng pumigil dyan. Planado na yan eh. Nasa kontrata yan eh. No, na nakapirma ka na. Binubuo ka pa lang. Bago ka pa parang ibaba dito sa lupa. No, bago ka pa ilagay sa sinapupunan ng nanay mo, may kontrata ka na pinirmahan sa taas. No? So, ito is hindi na to para mapigilan. Ano? Na kahit na sino ang kumukontra sa'yo, no? Na kahit na sinong humadlang para ikaw hindi makalabas dyan at hindi mo mailabas yung kakayanan na meron ka na ibinigay sa'yo ng Panginoong Diyos, ay talaga namang hindi sila magtatagumpay, no? Kasi talagang ito is destined to happen, no? Kahit na anong gawin nila sa spell, kahit anong ilagay nila sa iyo, kahit ilagay ka nila sa garapon, itapon ka nila sa dagat, ilagay ka nila sa bunganga ng bulkang Mayon, kung ano man ang ibigay nila, itago ka sa kuweba, hindi to etong destiny mo na to is hindi to mababago. Talaga magiganto ka, parang Reyna, no? Parang mga Reyna Elena, yung mga ganyan, no? Ganito ka. Ganito ang magiging buhay mo, no? Walang makakapigil sa iyo. Wala. Okay? Kahit na ito nga yung sinasabi ko na kahit na ilubog ka sa dagat, itapon ka sa ilog, ilibing ka sa sementeryo ng, alam mo yun, yung tipong, ano yun na yung sinasabi ko, yung mga nilalagay sa garapon, yung mga ritual po kasi yan eh, no? Kahit na gano'n ang gawin nila sa'yo, hindi sila magtatagumpay kasi nga, destiny mo na to eh. Kumbaga, ito na yung nakaplano. Ito yung gusto ng Diyos sa'yo. Hindi kagustuhan nila. Hindi sila mananalo. Again, walang babali sa kagustuhan ng Panginoong Diyos. Wala. No? Kasi ito ay talagang mangyayari. Kahit anong harang ang gawin nila, mabubwis lang sila, ma-high blood lang sila, walang mangyayari. No? Parang sabihin mo dito na wag ako. Okay? Ganyan. Ay, meron pa pala isa. Sorry. So, okay, meron pa pala isang card dito. Okay, so, kailangan niya ng katulong kasi may isang card na bumaba kanina. Kaya wala na kayo dapat itatakot dito, mga my dear. Wow! Wow! Okay, so from here, no, dito sa isang card na Knight of Wands, no, and the High Priestess, and the Eight of Pentacles. Okay, wow, so this is a Capricorn. Okay, so here, no, sa Knight of Wands, sa nakikita ko dito sa tatlong baba, no, meron ako nakikita ang Capricorn energy dito. Dito lang. Baka mamaya may ano na naman na, ay, sa kanya lang pala. This is for all zodiacs, no? Pero,
Ito is may nakikita lang ako dito sa tatlo na to na pang Capricorn. Okay, so here is sinasabi dito na kumbaga andun yung ready, may bumukas na pinto sa iyo, no, para pasukin mo na panibagong swerte, no, panibagong parang merong magbubukas sa iyo na opportunity, no, na para mabago ang buhay mo. May nagbukas, no, may nagbukas, though hindi pa siya ganun talagang bukas na bukas, pero may nagbubukas na. Okay, so dito is parang sinasabi dito na kumbaga yung mga nasa sa katawan mo, no, ito is other interpretation din itong card na to, no, na sinasabi na kumbaga yung mga gustong umatake sa iyo or yung mga dati na sa katawan mo na umatake na nasa katawan mo pa is i-release mo na yan, na hindi mo alam na i-release mo na pala yung gano'n, na parang naipapagpag mo na siya, yung gano'n. So here is kailangan mo lang dito talagang maging aware ulit sa mga parating. And now, sa sinasabi dito sa The High Priestess, is psychic abilities mo dito, no, is sinasabi dito na pwede kang manghula, no, alam mo pwede kang gumamit ng crystal balls, no, alam mo actually ako pinag-aaralan ko ang crystal balls, gusto kong pag-aralan, I mean andun yung tinatawag din ako ng crystal balls, kaso wala pa akong makitang legit na crystal balls na pang divination, na pang divine, wala pa akong makita. Pero tinatawag po ako ng crystal balls. Yun nga lang, talagang naghahanap pa po ako online, even sa Amazon nagtatry po ako, kaso wala pa po akong makitang legit. So maybe makikita ko yan kung ako pupunta ng bundok, kung akit po ako ng bundok, baka doon ko po siya makita. Gusto ko po yung gano'n, yung ako po ang una nakahawak. Ayoko pong nakahawakan po ng iba pagdating po sa crystal balls, kasi pang crystal balls talagang sagrado po yan. Okay, so ikaw is ganun din, ano, mayroon kang future to be a fortune teller or tarot reader at the same time. O, pwede kang maging katulad ko din, no? Depende kung saan ka magiging expert or kung saan ka dadalhin ng Holy Spirit mo or ng Spirit Guides mo, kung sa love, sa fortune, sa career, sa mga ganyan, ano. Kasi ako dinala ako dito sa spiritual and sometimes sa love reading. Okay, so here is sinasabi dito na kumbaga ingat ka sa mga taong nagmamasid-masid sa'yo, no? Kasi yung sa pagkakaroon mo ng ganyang talento na eto is a tarot reader to, no? So this is a tarot reader dito sa baba na to. So sinasabi dito na kumbaga marami ang lalapit sa iyo, makikilala ka, yes, no? Makikilala ka dito as a tarot reader. Pero make sure na maging aware ka sa mga nakakausap mo, kasi especially pagka tarot reader talagang face to face yan, and matagal na huntahan yan, matagal na usapin yan, no? Pero some of the tarot readers are parang 15 to 20 minutes is enough for reading. Pero for me kasi po is, ako po kasi detalyado po ako mag-reading. Alam po yan ng mga nandito sa viewers ko ngayon, no, na naging clients ko na rin. Alam po nila na paano po ako mag-reading, no, hindi po medyo matagal po, detalyado po kasi ako, binababa ako po lahat ng baraha. To the point na halos isa, dalawa na lang ang question, isa nga po wala na kasi nasagot na po lahat ng baraha. Okay? So, dito is kailangan nyo pong maging aware, kasi po meron mga nagmamasid sa inyo, mga naiinggit, meron pong simpleng nanonood sa inyo, especially po kung meron na rin po kayong ganito na YouTube, no? Or medyo, meron ibang social media platform like Facebook, TikTok, mga ganyan. Kung meron po kayong mga ganon, meron din po nagmamasid sa inyo doon. Maybe meron na nga po nanggagaya sa inyo, no? Baka ginagaya na yung style nyo, ginagawa na yung the way nyo magsalita, no? Baka ganun po, pwede po yun, no? So, pero hayaan nyo na lang sila, huwag nyo na lang silang intindihin. Basta ikaw, magtrabaho ka, gawin mo yung mission mo, kasi yan ang binigay sa ni God. So, gawin mo lang, no? Huwag mo na silang pansinin. Doon sila masaya, no? Baka akala nila doon sila magkaroon ng more subscribers or more followers, no? Then observe na lang nila yung sarili nila. Then ikaw, go lang, no? Let go, let God mo yan, kasi kumbaga, inggit kasi yung umiiral dyan sa mga yan. So, huwag mo nila silang patulan. Mas maganda yung magtrabaho ka na lang na magtrabaho, bigay mo yung best mo para makapag-serve ka kay God. Hindi yung baka ba maya awayin mo pa yung mga yung ganito, gano'n, diba?
Kaya hindi ako nanonood ng mga tarot readers, especially dito sa atin sa Pinas. Hindi po ako nanonood. Okay, hindi po ako nag-open. More on foreign po ang pinanonood ko. Okay. Kasi meron lang po akong isang tarot reader na pinanonood sa foreign, no, na talagang parang ako po, parang kayo po na dito sa channel ko na nakaka-resonate, na parang binabasahan ko kayo personally. Ganon din po ako. Meron din po akong ganon. Pero hindi nga lang po dito sa Pinas. Wala po akong makuha. So doon po ako nakakuha siguro mga 2 years ago. So hanggang ngayon, siya pa rin po yung pinakikinggan ko. Okay, so stole your gift pero failed. No? Again, sinasabi ko naman to lagi, pagka gift na galing kay God, hindi pwedeng nakawin, hindi pwedeng kunin. Energy mo, pwedeng kunin. But for now, hindi na rin. Okay? So, till death do us part. Sige, laban. Lumaban ka. Kasi hanggang kamatayan daw, lalaban siya. Sige. Again, family member mo to. Matigas to. No? Sige lang. No? Let go, let God lang. No? Let go, let God mo yan. Ganun talaga ang buhay. No? Talagang meron taong ayaw kang umangat. No, talagang sisirain ang buhay mo, pero i-let go, let God nyo po yan, especially po pagka family member pa rin po yan. Kung siya po ay mainggit sa inyo, may galit sa inyo, hayaan nyo na lang, i-let go, let God nyo pa rin po yan. No, wag nyo pong patulan kung siya po ay talagang may galit sa inyo, na hindi nyo naman po alam kung ano, at kayo naman po ay talagang nagsisilbi sa Panginoon, dahil mga healer po itong pinag-uusapan natin dito, and tarot reader na nagsaserve kay God. So, siya na po may problema, wala po kayo. Okay? So, hayaan niyo po siya. Now, cleanse mo yung space mo. Paano i-cleanse yung space? So, kailangan mo lang talagang, maglinis ka rin ng bahay. Kasi alam niyo, pag marumi ang bahay, mas tinitirhan to ng mga demonic entities. No? So, kung hindi nyo naman po ugali ang mag-insenso or mag-cleanse or mag-pray sa bahay, tapos napakadumi ng bahay mo, Diyos ko, sino po titira dyan? Sino po mamamahay dyan? Yung mga madudumi, no? Yung mga basta, no? Kailangan dito talaga is maging malinis kayo sa bahay, and at the same time i-cleanse nyo po. Kung hindi nyo naman po regularly nagagawa yung insenso, kahit every Friday, no, 6 p.m. gawin nyo po yan. Okay? Pero itong family member mo na to is soon is mag-apologize. Pero again, hindi siya sincere, and you're not alone. No, kaya ikaw hindi ka para masaktan nito. No. Again, rags to riches ka. So wag kang mag-alala dahil andito ang mga guides mo, mga gabay mo, binubuhat ka para dalhin ka rito. Kumbaga, ibahin ang pamumuhay mo from rags to riches, no? Na kailangan mong i-embrace kasi deserve mo yan. Okay? Yung maging rich. And yan yung isa yan sa mga igagagalit niya. Lalo siya naiinggit. Alam mo, the more na tinitira ka niya para pababain, the more na umaangat ka. Siya naman na nag-e-embrace nung mga binabato nila sa inyo na mga curse or even spell works, black magic, ritual, candle, no, voodoo doll. Lahat po yan bumabalik sa kanila. Okay? And also cheating, siya rin ang may gawa niyan kung bakit para nagkakaroon kayo ng love spell. Siguro nag-aaway kayo na mag-asawa, mag-girlfriend, mag-boyfriend. Siya rin ang may gawa niyan. No? So, andyan yung tinetest na naman niya kayo kung talagang, parang tinetest niya rin ang sarili niya kung malakas pa ba kung gumawa ng black magic. Pero hindi rin siya mananalo dyan. God is good. God is there. No? Holy Spirit is na andyan para kayo buuin. Walang sisira din sa pamilya niyo, wala sino man. Hindi allowed ng Panginoong Diyos Ama yan. Hindi. Dahil alam niya dito collective kung paano mo pinangangalagaan ng pamilya mo. Na ikinatutuwa ng lubos ng Panginoong Diyos Ama. Kaya paano magtatagumpay itong family member mo na to na sumasalbahe sa iyo? Walang chance. So, babalik lang sa kanya.
super jealous. Kasi alam niya na buhay mo ngayon eh. Alam niya na kung anong meron ka ngayon, na ikaw is andun na, umaakyat ka na eh. Wala ka pa man din dun sa top, na andito ka pa lang, gusto niya lumaga pa ka uli. Di ba, ang lupit niya. Nagsiselos na siya, nandito ka pa lang ha. Nagagalit na siya, nandito ka pa lang sa level na to, wala ka pa dun. Paano pa pagka nalaman niyang nandun ka na? And you are jealous. I don't know kung saan itong jealous na to, no? Pero ang sinasabi sa akin, itong pagsiselos mo na to is parang, alam mo yon, yung tipong, up to now is parang hindi pa rin mag-ano sa'yo yung, kasi naiko-compare mo yung sarili mo na bakit nga yung iba, nakikita yung mga guides, yung iba is nakakausap yung mga guides, or malakas ang pandinig nila, pero ikaw, up to now, is parang, andun yung, hindi mo pa rin sila, wag mo nang intindihin yun. Ang importante dito, is andoon yung nakikita mo naman sila for sure, even sa dreams, no? Andun yung nagpapakita sila sa dreams and sa vision. Wag mo sabihin sa akin hindi. Alam ko yan na nakikita mo sila sa dreams and visions. Hindi mo man sila nakikita dito face to face or actual, pero sa visions and dreams is nagbibigay sila sa ng mensahe, no? Okay. Last 3. Okay, last 3. At tapos hihingi na tayo ng message. Okay, so ma-overcome mo yan. No, ano yan, parang unti-unti matatanggap mo na talagang andyan na yan. Talagang visions and dreams mo lang sila makikita. Pero darating ang time na talaga makita mo din sila face to face at hindi lang sila makikita. Pero kumbaga, hindi sa lahat ng oras. Okay? Makikita mo rin sila, huwag ka mag-alala. Ano lang, hintay-hintay ka lang ng konti ka lang. Okay? So, congrats, you're pregnant. Parang ano po to ha, the Empress. Kumbaga, hindi naman to sinasabi pag pregnant ka, sinasabi buntis ka. Pero for some, no, yes, ano na lang, at comment na lang po kayo kung meron nga buntis dito. Okay? Pero ito is parang sinasabi dito na lahat ng mga hard works mo, ito na, it pays off na. This is the time na parang lahat ng hirap mo from the past is ngayon, lahat ng sakripisyo mo is ngayon magbubunga ng napakaganda, napakalakas at napakalago. Ganon. Okay? Kasi nga, you're the one. No? Ikaw ang napili, ikaw hinirang, ikaw ang pinili ni God na mamuno or magbigay ng kaliwanagan din dito sa mga tao. No? So, continue mo yan and ibibless ka na ibibless dito ni God. Okay? Huwag ka matakot. Again, huwag ka matakot, hindi ka nag-iisa. Marami nakabantay sa'yo, maraming nakaagapay sa'yo. Basta pagpatuloy mo lang ang connection kay God, hindi ka mawawala, hindi ka maliligaw. And andun lagi sa'yo ang kaligtasan. Okay? So, now, hihingi tayo ng message. This is a Spirit Messages Oracle card. Wala tayo siguro ng ano dito. 2 cards. Iingin ng mga dogs ko. Okay. So, first message is slow down and take your time. Okay? Slow down and take your time. There is no need to rush everything. You are already doing your part. Trust that what belongs in your life is already making its way towards you in divine timing. Okay, ulitin natin ha. Slow down and take your time. There is no need to rush everything. You are already doing your part. Trust that what belongs in your life is already making its way towards you in divine timing. Okay, so wag kang magmadali. No? Sinasabi dito ng card mo na wag kang magmadali. Take your time. No? Kumbaga, kiliti ako. Nilalaro ako ng aking baby loves.
So, there is no need to rush everything. Okay? You are already doing your part. So, ginagawa mo na naman yung part mo eh. No? Huwag ka lang magpadali. Okay? Kumbaga, pagkatiwalaan mo yung nangyayari. I mean, gawin mo lang, parang go with the flow lang ang mangyayari dito. No? Kasi, it's divine timing. No? Kumbaga, gumagawa na dito ang universe. Gumagawa na dito ang universe, ang mga angels mo, elemental, si God, no, and ascended masters, lahat, spirit guides, no, na gawin kung ano yung nararapat sa'yo. Basta kailangan lang slow down, no, kailangan medyo wag mo madaliin dahil may process yan, okay? So, trust lang. Tiwala lang din sa kanilang, wag ka matakot, okay? So, where you are right now is where you are supposed to be. Wow! 'Di ba? Kung nasaan ka man daw ngayon, is talagang yan is para sa iyo. No, or dapat talaga nandiyan ka. Don't compare yourself to others, God, 'di ba? Sabi ko sa inyo, wag na ikukumpara ang sarili niyo sa iba kasi nga may kanya-kanya tayong uniqueness. Iba yung kakayanan ko, iba yung kakayanan mo, iba yung kakayanan niya. Okay? Iba-iba tayo. Okay? So, yon, don't compare yourself to others. That only adds pressure. Totoo, no? So, alam mo yun, katulad niyan, yung sinasabi mo na, ba't yung iba nakikita nila, yung iba kaya nagsiselos ka, kasi nga, yung iba nakikita, ba't ikaw hindi? Huwag ganun, no? Kasi nga, wag mo ikukumpara yung sarili mo sa iba. So, take each day as it comes, and for what it is. You are better person than you were yesterday. Growth isn't easy, but you've got this. O, diba? Congrats! So, ibig sabihin, marami nagbago sa'yo talaga. Diba? Kaya, be thankful kasi dahil ng pagpasok ko dito sa spiritual world is talagang ang daming changes na nangyari sa'yo. Kaya huwag mong madaliin kasi andito na yung talagang ginagabayan ka ni God. Again, walang anak ang Diyos na naghirap. Okay? Especially kung meron kang ginagawang talagang yung mga mission na binigay niya sa'yo is napapatupad mo, na isasagawa mo ng tama, is hindi ka iiwan ni God sa ere. Hindi ka pababayaan ni God. Hindi. Yun ang panghawakan mo. Okay? Kasi ako, again, sinasabi ko sa inyo, ang dami kong proofs, no, and testimonies na i-share ko na rin naman sa inyo yan. Ako na lang po ang tingnan nyo na kumbaga, kami is meron ng bloodline na healer, pero noon pa po, siguro panahon pa po ni Mahoma, no, or after Christ, parang ganon. So, parang suntok sa buwan na, no? Kung wala lang po sumalbahe sa akin and hindi po ako nagkaroon ng interes kasi talagang tumawag po ako, talagang nag-devotion po ako. So, andun po yung kaya po parang nakita ni God na ako may kakayanan na paglabanan to mga ganitong klase kasi po pinrotektahan ko po ang sarili ko sa mga mangkukulam. No, so dito po kasi is noon talaga pong marami akong nilapitan na manggagamot, no, kasi po tinira ako pandemic, magpa-pandemic. So andun po yung talagang naghanap po ako ng manggagamot at hindi ka naman pwedeng pumunta sa kanila kasi nga bawal, so online, pero wala po pumapansin sa akin. Siguro kaya nga po walang pumapansin sa akin dahil alam nilang may kakayanan ako. So, ginawa ko pong mag-isa yun. So, hanggang yun nga po, hanggang sa nakabili po ako sa isang healer somewhere in Pasay ng isang Santo Niñong Hubad. No? So, yun po, siya po yung talagang, actually, ang unang deliver nga sa akin nun is San Benito. San Benito nga ba yun? Parang San Benito nga po ata yun. Pero, hindi ko po tinanggap, binalik ko po yun. Kasi po talagang ang gusto ko si Santo Niñong Hubad. Kasi nung time na yun, hindi ko pa po kilala si San Benito. No, hindi ko pa po alam po. Pero kasi po ang ko noon is kailangan ko po ibalik yung negosyo ko. Kasi po talagang bumagsak ako. So, kailangan ko po siyang itaguyod ulit. So, sa nalalaman ko po tungkol kay Santo Niñong Hubad is talaga po meron siyang pa-kontra kulam, kontra barang, and nagbibigay po siya ng panghalina sa mga kliyente, sa mga customers para magbalik. So, yun po yung pinanghawakan ko. Hanggang sa siya po yung talagang inalagaan ko. Basta inilagaan ko po si Santo Niño. Kaya hanggang ngayon po, si Santo Niñong Hubad, hindi po ako iniwan. Talaga andito po siya. Andito lang po siya sa akin. Andito po siya, andito po siya, andito po siya.
no? So andito lang po siya sa akin, hindi niya po ako iniwan. Kahit saan ako magpunta, kahit mag-CR ako, maligo ako, andyan po siya kasama ko. No, sa lahat po ng mga nagbabantay sa akin, siya po talaga yung hindi ako iniwan. Kahit sa pagtulog, no, andyan po siya. Okay, for some po sa inyo is nakikita po nila ang alaga kong yan. I mean, yung aking Santo Niño na yan. Lagi may nakakakita po sa inyo, sa mga subscribe, sa mga viewers, no, sa mga malalakas po ang third eye. Okay, so now is ako po yung lubos nagpapasalamat sa inyo sa araw-araw po na ako po yung nakakapagbigay sa inyo ng mensahe. Hindi po kayo nagsasawang manood at makinig. Maraming salamat po. And now is sa mga naka-resonate po is please paki-subscribe po ang ating channel. And meron po tayong super thanks stickers dyan. It serves as a donation for my channel. For ito po sa channel po natin para po mas mapaganda po natin tong tong ating table, no? Actually meron po kasi kung gusto idikit dito eh. So, may mga ganun po. Yung po namang donations nyo is dito rin po mapupunta para makabili po ako ng mga bagong cards, mga ganun. So, yun po. No? So, maraming salamat po. At paki-like and share din po yung ating channel and paki-push din po yung notification bell. And again, sa mga nag-join nga po pala sa spiritual knowledge is maraming salamat po. Then, paki-chat po ako, no? Doon po sa nag-join sa spiritual knowledge, meron po dyan din sa taas din, meron din po dyan kahilera po ata yun ng, ay hindi, opo, minsan kadikit po yun sa sa subscribe button, tapos nakalagay na join. So maraming salamat po dun sa nag-join, and na lang po ako, paki-message nyo lang po kung sino po yung nag-join. Meron lang po akong sasabihin, kasi bala ko pong gumawa doon ng GC for spiritual knowledge, no, para po sabay-sabay po tayong sabay-sabay ko po kayong mai-welcome, no. Just make sure po na i-PM nyo po ako, okay? And that's it. So good luck and good night and God bless. Bye bye.